Mainit ang araw pero presko ang simoy ng hangin. Hawak ni Officer Mark Turner ang maliliit na daliri ng kanyang anak na si Emma habang naglalakad sila sa kahabaan ng Main Street. Kumakanta si Emma ng isang walang tono pero masayang himig habang nilalasap ang kanyang strawberry ice cream. Tumigil si Mark sandali sa tapat ng bakery para punasan ang pawis sa noo, saka muling ngumiti kay Emma. Tahimik ang kanyang isip, walang iniisip na trabaho, walang naiisip na krimen. Isang bihirang sandali ng kapayapaan. Daddy, bulong ni Emma, biglang huminto. Pwede ko bang bilhin yung asong pulis? Napakurap si Mark, agad na napatingin sa paligid. Sa unay akala niya'y laruan lang ang nakita ng anak o kaya'y isa sa mga tuta sa pet shop malapit sa kanto. Pero nakita niya ang direksyong tinuturo ng maliit na daliri ni Emma. Doon, sa tapat ng karinderya, sa ilalim ng isang lumang street lamp, may isang malaking German Shepherd na nakaupo, mag-isa, nakayuko, at nakakadena. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, may kartong nakalapag sa harap ng aso. $1 isa para dahil sugat ang asong pulis. Kumunot ang noo ni Mark. Tumigil ang oras sa paligid niya. Nawalan ng tunog ang kalsada. Kahit ang pagsinghot ni Emma sa natutunaw niyang ice cream ay tila lumayo. Hindi lang ito dahil sa kalagayan ng aso. May tumama sa kanya. Malalim. Matindi. Huwag kang aalis dito, anak, bulong niya. Lumapit siya. Maingat. Tinitigan ang bawat bahagi ng hayop. Manipis ang balahibo, may mga bahagi ng katawan nito ang tila napilayan o nasugatan. May galos sa balikat, at ang kaliwang paa sa likod ay halos hindi na mailapat sa lupa. Ngunit hindi ito ang tumapos kay Mark. Ang mga mata ng aso. Madilim. Pagod. Pero pamilyar. Siya daw. Bulong iyon. Halos walang tunog. Parang hangin lang. Pero ang aso, bahagyang gumalaw ang tenga sa katumingala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang saglit. Isang segundo lang. Pero sapat para lamunin ni Mark ang sarili niyang hininga. Hindi pwede. Naramdaman niya ang presensya ni Emma sa likod niya. Daddy, kilala mo siya? Hindi siya nakasagot. Hindi pa. Hindi pa niya kayang aminin. Lumuhod si Mark. Hinawakan ang dulo ng kalawangin na kadena, maingat na sinipat ang tag sa kwelyo. Marumi. Halos hindi na mabasa. Pero naroon, isang natutuklap na metal Y. At sa ilalim nito, isang bilang. I-742 Y. Ang dating iinisya daw. Ang asong ilang buwan nang pinaniniwala ang nawawala. Napapikit si Mark. Kumuyom ang kanyang panga. May nanakit sa kanya. Hindi lang ito basta pagkawala. Ito ay pagtataksil. Daddy, anak, kailangan nating dalhin siya sa ospital ng mga hayop. Ngayon na. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinanggal niya ang kadena, binuhat si Shadow kahit halos mabali ang kanyang likod sa bigat. Si Emma, tahimik pero alerto, binuksan agad ang pinto sa likod ng sasakyan. Habang inihiga ni Mark si Shadow sa likod ng kotse, umungol ang aso. Mahina, parang halos wala ng lakas. Dali, Daddy, bulong ni Emma, hinaplos ang ulo ng hayop. Huwag kang mamatay, please. Humarurot ang kotse. Hindi na alintana ni Mark ang traffic light. Sa rearview mirror, nakita niya ang pagkakahawak ng anak sa paa ng aso. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin umiyak. Pero alam ni Mark, sa dami ng mga tinuruan niyang umiyak, umiwas, o lumaban, ang pinakadelikado ay ang batang tahimik pero hindi sumusuko. Pagdating nila sa emergency veterinary clinic, agad silang sinalubong ng nurse. Aso ng pulis yan, anang vet assistant, nang makita ang tag. Anong nangyari sa kanya? Tinapon, sagot ni Mark, mas matigas ang tono kaysa sa inaasahan niya. At may nagtatago. Mabilis na kinuha si Shadow sa braso ni Mark. Dinala sa loob. Si Emma ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuang salamin, ang kamay ay nakadikit sa bintana. Daddy, ayusin nila siya, diba? Hindi siya makasagot. Ang totoo, hindi niya alam kung kaya pa. Sa loob ng treatment room, nakita niyang kinukunan ng dugo si Shadow. Pinapasok ang Lee. Nililinis ang mga sugat. Tumingin sa kanya ang veterinaryo. Sir, ito ay kaso ng abuse. Nanlamig si Mark.
Sigurado ka? Hindi ito basta sugat sa labas. May mga senyales ng matagalang pagkakakulong, improper restraints, at trauma. Mukhang pinahirapan ito ng paulit-ulit. Parang may sumabog sa tenga ni Mark. Ang buong sistemang pinagkatiwalaan niya may nangyaring marumi sa loob. Makaka-recover ba siya? Tanong ni Emma, hindi iniinda ang bigat ng salita. Sumulyap ang veterinaryo. May lungkot sa mga mata. Kung makalampas siya ngayong gabi may pag-asa. Lumapit si Emma, maingat na hinaplos ang mukha ng aso. Lalaban siya. Kasi hindi siya nag-iisa ngayon. Doon napansin ni Mark ang kaunting kilos mula kay Shadow. Bahagyang galaw ng buntot. Bahagyang kurap ng mata. Isang saglit ng pag-asa. At doon, sa loob ng silid ng gamutan, tahimik na nagsimula ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa pag-rescue ng isang aso. Ito ay pagbabalik ng isang kaibigan. At pagharap sa isang katotohanang matagal nang nililibing ng sistema. Bumagsak si Shadow sa malamig na semento sa labas ng klinika, parang biglang pinutol ang hininga niya. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mark ang bigat ng katawan nito sa mga braso niya. "Daddy!" Sigaw ni Emma, halos sumabay ang boses sa pagbagsak ng katawan ng aso. Agad na lumabas ang isang vet tech mula sa loob, napansin ang pagkataranta sa mukha ni Mark at ang anyo ni Shadow na wala ng lakas. "Emergency intake. Dalhin yan sa trauma room, agad." Sigaw ng nurse habang binubuksan ang double doors. Habang pinapasok si Shadow, lumalaban ang dibdib ni Mark sa paghinga, parang may nakadagan. Sumunod siya hanggang sa hangganan ng treatment room. "Sir, hanggang dito lang po muna kayo," sabi ng nurse, marahan pero tiyak. "Hindi ako alis. Sir, kailangan naming magtrabaho. Pangako, alagaan namin siya." Bumaba ang tingin niya sa kaliwang kamay, nakahawak pa rin si Emma. Hindi umiiyak pero namumugto na ang mga mata. "Pupunta ba siya sa langit, Daddy?" Tanong niya, hindi bulong pero mababa, parang takot makarinig ng sagot. Lumuhod si Mark sa harap niya. "Hindi. Lalaban siya. Gagawin niya yon para sa'yo. Pangako. Pangako." Pagkaraan ng halos 30 minutong tila isang taon sa kahabaan, lumabas ang veterinaryo, isang babaeng nasa late 40, nakaitim na scrub suit, may kalmadong tingin pero seryosong ekspresyon. "Officer Turner. Kamusta siya?" Agad tanong ni Mark. "Buhay siya. Pero barely." Tumango si Mark, mahigpit ang pagkakahawak sa sinturon. May malalang dehydration, matinding weight loss, infection sa sugat sa likod na binti, at internal bruising. Pero ang mas masakit, hindi ito gawa ng kalye. Anong ibig mong sabihin? Ang sugat niya ay consistent sa matagalang pagpigil gamit ang tali o kadena. May pressure source. At may trauma sa mga buto ng paa. Isang tao ang gumawa nito sa kanya. Hindi siya simpleng nawala. May nagkulong sa kanya. Tahimik si Mark. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil natamaan siya ng biglang dami ng kahulugan sa mga salitang iyon. "Pwede ba namin siyang makita?" Sabat ni Emma, hawak pa rin ang laruan niyang unicorn. Nagkatinginan ang vet at si Mark. "Isa lang sa inyo ang pwede muna. Pero dapat tahimik at dahan-dahan lang." Tumango si Mark. "Si Emma." Pinatuloy ng vet ang bata. Pagpasok niya sa kwarto, nakita ni Emma si Shadow na nakahiga sa isang low-padded table. May mga Y-line na nakakabit sa paa nito. Bandaged ang binti at may oxygen tube sa ilong. Dahan-dahan siyang lumapit. "Hi, Shadow," bulong niya. "Ako yung nakita ka sa kalsada. Hindi kita iiwan." Mahina, halos imperceptible, gumalaw ang buntot ni Shadow. Isang pilit na kilos. Pero buhay. Bumalik si Emma sa labas ng silid matapos ang ilang minuto. Tahimik lang siya. Hawak ang unicorn pero hindi ito nilalaro. Tumingin siya kay Mark. "Daddy, mas gusto niya ako kaysa sa doktor." Napatawa si Mark ng kaunti pero may kirot. "Siguro kasi alam niya na hindi ka mananakit." "Hindi ko siya iiwan." "Huwag mo siyang pababayaan." "Hindi na. Hindi na uli." Sa sumunod na oras, habang nagpoproseso si Mark ng mga medical records ni Shadow sa reception, may isang dokumentong umagaw ng pansin niya. Record of transfer. Pero walang pirma. Walang date. Walang pirma ng veterinarian in charge.
At ang pinakamalupit, ang original U-number ni Shadow ay binura. Literal. May bakas ng na-edit na entry sa system. Excuse me, tanong niya sa receptionist. Bakit burado yung yi sa vet file na to? Sir, baka clerical error lang po. Hindi ito clerical. Aso ng pulis to, may record siya sa department. Sige po, ipapatawag ko si Ea Salazar. Dumating si Ea Salazar, ang chief vet, tumango siya kay Mark, ngumiti ng formal. Nakita ko yung med file ng aso, panimula ni Mark. Siya daw. Ay Sham. Dati kong partner. Pero walang pangalan, walang history. At yung E, mukhang may nagtanggal. Tumigil si Ea Salazar saglit. Officer, hindi kami pinayagang i-access ang kumpletong record niya. Nang dinala siya rito mga 3 buwan na ang nakalipas, may sumama sa kanya, civilian, hindi nagpakilala. Sinabi lang na retired unit daw at confidential ang info. Kilala niyo ba kung sino? Wala kaming yi. Cash ang bayad. Tapos nung araw din yon, umalis na. May security footage ba? Wala na. Nagkaroon ng system wipe noong buwan na yon. May nagsabing virus, pero convenient. Napansin ko rin ang tag niya. Natanggal, pero may bahid pa ng serial engraving. Mark knew that number Eli Hart. I-742 yi. Napailing siya. Kung may nag-utos na itago ang identity ni Shadow, hindi lang basta-basta ito. May gustong maglaho sa kanya. At nagtagumpay sila hanggang ngayon. Kinagabihan, pinayagan si Mark na muling pumasok sa recovery room. Doon, nakita niyang muling nakahiga si Shadow, mahina pero mas kalmado. Si Emma, nakaupo sa isang folding chair, maingat na hinihimas ang balahibo ng aso. Daddy, sabi niya, hindi tumitingin. Mas masaya na siya. Nakita mo? Sobra. Pwede ba siyang tumira sa atin? Hindi agad sumagot si Mark. Hindi pa ngayon. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit may sigurado siya, hindi na niya iiwan ang asong ito. At simula bukas, sisiguraduhin niyang malaman kung sino ang nagtangkang burahin si Shadow. Tahimik ang mga koridor ng bahay habang nakaupo si Mark sa lumang desk sa kanyang kwarto. Patay ang ilaw maliban sa isang maliit na desk lamp. Sa sahig, nakahiga si Shadow, mahimbing na natutulog sa isang malambot na kumot, habang si Emma ay nakatulog sa gilid niya, isang kamay ay nakapatong sa balikat ng aso. Marahang pinindot ni Mark ang power button ng kanyang lumang laptop. Isinaksak niya ang external hard drive ng dating department archive. Alam niya kung gaano kahigpit ang protocols pagdating sa mga dating kaso, pero isa siya sa mga dating nakaka-access ng mga classified folders. At ngayon, kailangan niyang malaman ang totoo. Tinipin niya ang dating Sham code, Sham tandang bawas 742 yi. Enter. Access denied. Napakunot ang noo niya. Muli niyang tinipe. Ibang protocol this time, gamit ang clearance code niya noong lieutenant days. Access level 3 required. Level 3, bulong niya. Sobrang taas yon para lang sa file ng aso. Kinabahan siya. Kung ganito kataas ang access restriction sa file ng partner niyang si Shadow, ibig sabihin may tinatago. At hindi ito biro. Tumayo siya, lumabas ng kwarto, at tumawag. Sa kabilang linya, sumagot ang isang tinig. Jake Santos, sagot ng dating analyst sa department. Jake, si Turner 2. Mark? Tangina, bro. Ang tagal mong nawala. Wala sa mood para sa kwentuhan. Kailangan ko ng pabor. Shoot! May file si Shadow. I-742 yi. Sealed. Level 3 ang access. Kaya mong i-bypass. Tahimik. Alam mo kung gaano kabigat yon, Mark. Alam ko rin kung sino ang partner kong pinahirapan at tinangkang burahin sa mundo. Huminga ng malalim si Jake. Bigyan mo ako ng 1 oras. Habang naghihintay, bumalik si Mark sa kwarto. Tiningnan si Shadow, humihinga ng mas maayos, pero kitang-kita pa rin ang pagod. Ang dating masigla at alertong asong pulis ay parang multo ng sarili niyang anyo. Tumabi siya kay Emma at marahang inayos ang kumot sa balikat nito. Napadilat ito sandali. Si Shadow po ba okay na, Daddy? Tumango si Mark kahit hindi pa siya sigurado. Malapit na. Ang bait niya kahit nasasaktan siya.
Alam niya kung sino ang safe. Tumango si Emma bago muling pumikit. Makalipas ang 40 minuto, tumunog ang phone ni Mark. Mark, sabi ni Jake, mahina ang boses. Nabuksan ko. Pero bro, ayaw mong makita to. Nakabukas na eh. I-forward mo na. Ilang segundo lang may pumasok na email. Nakalagay sa subject, Isham Unit Internal File, Classified. Binuksan niya. Ang unang pahina ay may malaking pulang label. Internal Conflict, Rank Distribute, Level 3 Clearance. Sinimulan niyang basahin. Habang tumatakbo ang mga salita sa screen, naramdaman niyang lumalamig ang batok niya. Sa loob ng file ay may log ng isang operasyon 3 buwan bago mawala si Shadow, isang raid sa isang lumang warehouse sa labas ng syudad. Ang mission, anonymous tip ukol sa drugs at illegal storage. Ang Isham unit na unang pumasok. Shadow. Sa kanyang after-action report, isang scanned handwritten note na hindi kailanman na-type, sinabi ni Mark. Shadow indicated strong presence of narcotics sa likod na bahagi ng bodega, ngunit pinigilan kami ng commanding officer na pasukin yon, citing structural risk. Shadow insisted. Nagmarka siya ng 3 beses. Pero pinatigil kami. Walang drugs ang report. Ngunit sa notes ni Shadow's handler na hindi napasok sa opisyal na report, may nakasulat. May nakita si Shadow. Sinadyang hindi buksan ang lugar. Hindi normal. Napakuyom si Mark. Alam niya na ang commanding officer sa raid na yon ay si DT Edward Caldwell. Ang kanyang dating mentor. Tumayo si Mark. Bumalik sa banyo, pinaghilamos ang mukha. Pagharap niya sa salamin, ibang tao ang bumalik sa kanyang tingin, hindi na lang isang ama o isang officer. Isa na siyang saksi. Isa na siyang target. Tumunog muli ang phone niya. Mula kay Jake. Bro, may isa pa. Ano? Yung system wipe sa vet clinic. May order galing sa precinct. Fake ang dahilan. Ang nag-request ops unit ni Caldwell. Tumigil ang oras sa paligid ni Mark. Kung totoo ang lahat ng to, hindi lang simpleng pagtataksil ito. May sindikato sa loob ng departamento. At tinanggal nila si Shadow dahil nakita niya ang hindi dapat niyang makita. Kinabukasan, dinala ni Mark si Emma sa park malapit sa klinika. Si Shadow ay naka-stroller-style dog cart, mahina pa rin pero alerto. Daddy, bulong ni Emma habang tinatapik ang ulo ng aso, parang mas masaya siya ngayong araw. Siguro kasi alam niyang may isa siyang kaibigan na hindi siya iiwan. Kasama mo kami, bulong ni Emma kay Shadow. Kahit anong mangyari. Tumahimik si Mark. Pinagmamasdan ng anak ang aso at ang langit. At sa isipan niya, isa lang ang sigaw. Hindi ko papayagan na mapunta sa wala ang ginawa ninyo sa kanya. Sa loob ng kotse, habang pauwi, sinilip muli ni Mark ang tablet. Huling pahina ng file. Isang listahan ng mga pangalan ng mga personnel sa operation. Karamihan ay hindi pamilyar pero isa ang tumayo. Leto, Caldwell, Operation Commander. Binuksan niya ang contacts sa phone. Caldwell, retired. Tumagal ng ilang segundo ang tingin niya sa pangalan. At sa huli, pinindot niya ang call. Nag-ring. Mabilis na sinagot. Turner, malamig ang boses sa kabilang linya. Hindi ko inaasahan na tatawag ka. May kailangan tayong pag-usapan. Sigurado ka bang gusto mong buksan yan? Matagal na itong bukas. Hindi ko lang tiningnan dati. Fine. Bukas. Parehong lugar. Walang ibang kasama. Alam ko. Bumaba ang tawag. Napatingin si Mark kay Emma, nakatulog sa likuran ng sasakyan, yakap si Shadow. Tahimik ang loob. Pero sa loob niya, naglalagablab na ang isang bagay na matagal nang naitim. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kasalanan mo, Caldwell. At kung sino pa ang kasama mo. Maaga pa nang umalis si Mark kinabukasan. Iniwan niya si Shadow na natutulog pa, nakaayos sa dog bed sa sulok ng sala, habang si Emma ay abala sa pagguhit ng larawan nilang tatlo, siya, ang ama, at si Shadow na may makapal na cape. Anong tawag mo dyan? Tanong ni Mark bago umalis. Team Shadow, sagot ni Emma, masiglang ngumiti. Superhero siya, Daddy. Pero secret lang. Tumango si Mark, pilit ang ngiti, pero mabigat ang dibdib. Secret lang nga at masyadong maraming lihim ang tinatakpan ng uniforme.
Ang coffee shop sa downtown ay walang kasing katahimik kapag weekday. Sa likod na mesa, malapit sa glass wall, nakaupo si Dete, Edward Caldwell. Dating mentor. Dating kaibigan. Ngayon, hindi siya sigurado kung ano. Mark, sabi ni Caldwell habang nilalapag ang baso ng kape. Tumanda ka. Lahat tayo, sagot ni Mark, na upo sa harap niya. Pero may ilan, mas marami ng bitbit. Bahagyang ngumiti si Caldwell, pero walang emosyon. Diretsuhan na tayo, sabi ni Mark. Ano nang nangyari sa operation sa warehouse? Nagtaas ng kilay si Caldwell. Alin sa lahat? Yung kay Shadow. Ay siyam tandang bawas 742 yi. 3 buwan bago siya mawala. Mahina ang sagot. Aso mo yun dati, di ba? Hindi lang basta aso. Partner. Kaibigan. At saksi. May kibot sa labi ni Caldwell. Ano nang gusto mong malaman? Bakit sinarado ang report? Bakit yung bahagi ng operation ay hindi kasama sa opisyal na files? Bakit sealed ang record ni Shadow? Nagpatuloy si Caldwell sa paghalo ng kape. Minsan, Mark, may mga bagay na mas mabuting hindi pinapakialaman. May nakita siya. Sa loob ng bodega. Markado niya yung lugar. Pero pinigilan mo kami. Tumingin si Caldwell diretso sa mata niya. May utos. Hindi ko lang trabaho ang sumunod, Mark. Nasa sistema tayo. Ang sistema ba ang nagtali sa lead niya at nag-iwan sa kanya sa kalsada na parang basura? Tumahimik si Caldwell. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi ko inutos yon. Pero hindi ko rin pinigilan. Tumayo si Mark, nanginginig ang kamao. Alam mo kung anong tawag dyan? Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas siya ng coffee shop, hawak ang cellphone, nanginginig ang daliri habang nag-type. Project Echo Operation Raid Logs, A742 yi. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Emma na may dalang mangkok ng tubig. Si Shadow po gustong lumabas. Pero pag narinig yung ambulansya kanina bigla siyang natakot. Nilingon ni Mark ang aso, nakaupo sa ilalim ng mesa, nakapulupot sa sarili, nanginginig. Anong nangyari, buddy? Umupo siya sa tabi nito. Shadow, bagamat nanghihina pa rin, dahan-dahang lumapit at ipinatong ang ulo sa tuhod ni Mark. May nakakatakot sa kanya, Daddy, sabi ni Emma, mahinang tono. Parang hindi lang katawan niya ang may sugat. Yung loob din. Kinabukasan, dinala ni Mark si Shadow sa physical therapist ng Waysham unit. Sa una, maayos ang response. Nakalakad dito ng ilang hakbang gamit ang brace. Pero nang marinig ang huni ng sirena sa labas, isang mahinang tunog lang mula sa dumadaang sasakyan, bigla itong napasigaw. Tumahol. Kumawala. Tumakbo palayo, humahabol ang therapist. Natigil si Mark sa kalsada, yakap si Emma. Nakita niya ang takot sa mga mata ng aso. Hindi ito simpleng trauma. Ito ay kondisyonado. Someone trained him to fear the sound, sabi ng therapist matapos nilang mapayapa si Shadow. Or worse to associate it with pain. Kinagabihan, binuksan ni Mark ang lumang laptop. Mas maraming inconsistencies ang natuklasan niya sa mga report ng nakaraang taon. Mga entry na may parehong timestamp sa magkaibang lokasyon. Mga pangalan ng personnel na hindi na aktibo pero lumilitaw sa listahan ng operasyon. Isang transport log ng Waysham unit na pinirmahan ni Caldwell, ngunit walang aktwal na deployment na naganap. At ang pinakamatindi, 3 tauhan ng raid ang biglang nagretiro ilang linggo pagkatapos ng operasyon. Lahat ay hindi na makontak. Daddy, tawag ni Emma mula sa sala. Naglalakad na si Shadow sa sarili niya. Tumayo si Mark, pinuntahan ang anak. Totoo nga, unti-unti, mas matibay na ang paglakad ni Shadow. Paika-ika, pero may lakas. Good boy, sabi ni Mark, lumuhod. Kaya mo yan. Ngumiti si Emma. Sabi ko sa'yo, superhero siya. Ngunit kahit ngumiti si Mark, alam niya, ang kwento ng bayani ay hindi palaging masaya. Minsan, sinusubukan siyang patayin ng mismong sistemang dapat niyang paglingkuran. Gabi na. Habang binabasa ni Mark ang isang lumang file ng Officer Incident Reports, tumunog ang phone. Unknown number. Sinagot niya. Turner, sabi ng boses sa kabilang linya. Caldwell. Tahimik si Mark. Kailangan nating mag-usap ulit.
Akala ko tapos na tayo. May mga bagay na hindi ko masabi sa publiko. CJ. Saan? Dati mong lugar sa training field. Bukas. Walang armas. Walang pulis. Gawin nating totoo. Dahil kung hindi, tumigil ang boses. Baka hindi mo na makilala ang mga kalaban mo. Bumagsak ang tawag. Napatayo si Mark, mabilis ang hininga. Sa likod niya, dahan-dahang tumayo si Shadow, parang naramdaman ang tensyon sa ere. At si Emma, nakasilip sa hallway, hawak ang stuffed unicorn, nagtanong. Daddy, may masamang tao ba? Hindi siya nakasagot. Pero ang tanong ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. At ang sagot ay lalabas sa susunod na pagkikita nila ni Caldwell. Maaga pa lang ay nandun na si Mark sa dating training field, ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik. Isang lumang bench sa lilim ng mga punong pin ang pinili niyang tambayan, kung saan dati silang umiinom ng kape tuwing break sa firing practice. Nauna si Caldwell. Nakatayo ito sa gilid ng bakod, nakasuot ng simpleng jacket, at may isang peres ng shades sa bulsa. Parang walang nagbago. Pero para kay Mark, ibang-iba na ang taong kaharap niya. Walang halong biro ang titig nito, parang may laging itinatago sa ilalim ng mahinahong tono. Ano to, Mark? Bungad ni Caldwell habang dahan-dahang lumapit. Naglalakad ka na naman sa apoy. Ano talaga ang nangyari sa raid, sir? Tanong ni Mark, diretsyo. Hindi agad sumagot si Caldwell. Binuksan nito ang dalang dermos, nagsalin ng kape sa maliit na tasa, saka naupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi lahat ng kahon kailangang buksan, Mark. Lalo na yung mga punong-puno ng asido. Kaya mo akong iwasan buong araw, sir, pero hindi mo maiiwasan to, alam kong may hindi kayo sinasabi. Sumimsim si Caldwell. Wala akong direktang inutos na masama. Hindi ko rin alam kung sino ang gumawa nun sa aso mo. Pero hindi ko rin pinigilan. Bumigat ang katawan ni Mark. Alam mong buhay siya. Alam mong pinahirapan siya. Nagkibit balikat si Caldwell. Instinct lang. Pero to be fair, unstable na siya bago pa man mawala. May report sa Central, reactive behavior, nawawala ng control. Kahit sa anak mong si Emma, Mark. Delikado pag hindi mo nabantayan. Nanigas ang katawan ni Mark. Hindi dahil sa sinabi, kundi sa kung paano ito sinabi. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, delikado ang kalagayan mo. May anak kang maliit. Magulo ang mundo. Minsan, mas mabuting bitawan na lang ang mga tanong kaysa hilahin pa ang panganib papalapit sa sarili mo. Doon niya nakita ang totoo. Hindi lang ito babala. Ito ay bant. Tumayo si Mark. Alam mo kung ano ang mas delikado, sir. Yung mga taong alam ang totoo pero tahimik lang. Mark, humabol si Caldwell pero hindi na siya lumingon. Hindi siya naglakad pa uwi. Nagmamadali siyang bumalik sa klinika. Walang delay. Walang hintong pagdadalawang isip. Pinaandar niya ang sasakyan, diretsong tumawag sa vet assistant. Prepare siya daw. We're moving him. Sir, bakit po? Now. Pagdating niya sa klinik, sinalubong siya ni Emma. Nasa hallway ito, nakaupo sa bench habang hawak ang leash ni Shadow. Tulog pa po siya pero kanina may sumilip sa bintana. Hindi ko po siya kilala. Pinuntahan niya agad ang kwarto ni Shadow. Mahimbing pa ito pero biglang bumangon nang marinig ang yabag niya, alerto ang tingin. Buddy, kailangan nating umalis. Sinimulan nilang ilipat ang equipment ni Shadow pero habang kinukuha ni Mark ang vet records sa front desk, napansin niyang may itim na tsi na nakaparada sa tapat ng klinika. Ang makina nito ay bukas. Mula sa loob ng kotse, may nakasalamin na lalaking nakatingin lang sa kanila. Hindi nag-aalok ng tulong. Hindi rin umaalis. Tumigil si Mark, sumulyap sa tag ng sasakyan. Walang plate number sa harap. Deliberado. Pumunta siya kay Emma. Anak, mag-impact ka ng gamit natin. Lahat ng importanteng bagay. Bibilisan natin. Uwi na po ba tayo? Sa ibang bahay muna tayo. Vacation. Umiti si Emma pero may tanong sa mata niya. Daddy, may masamang tao ba? Kinuha ni Mark ang mukha ng anak sa dalawang palad. Basta kasama mo ako, ligtas ka. Pero kailangan nating lumipat para sa kanya. Tinuro niya si Shadow na ngayon ay nakatayo na, alisto, parang alam na may mali.
Habang palabas sila ng klinika, sinundan sila ng tingin ng lalaking nasa ready. Hindi ito gumalaw. Pero alam ni Mark na minamanmanan sila. Pagdating sa kanto, lumiko siya agad, hindi sa direksyon ng bahay, kundi sa tagong daan palabas ng lungsod. Wala pang 30 minuto ay nasa daan na sila papunta sa isang safe house na dati niyang ginagamit noong may undercover operations pa siya. Tahimik si Emma sa likod ng kotse. Yumuko ito, yakap ang stuffed unicorn. Daddy, bulong niya, halos hindi marinig sa tunog ng gulong sa aspalto. Delikado po ba tayo? Napatingin si Mark sa rearview mirror. Ang tanong ay simple. Pero ang sagot ay hindi. Simula ngayon, kailangan nating maging matalino. At matapang. Tulad ni Shadow. Tulad ni Shadow. Nagkatinginan sila. At sa isang sulyap lang, alam ni Mark na alam na rin ni Emma ang hindi niya kayang sabihin ng diretsyo, hindi lang si Shadow ang target ngayon. Sila na ring mag-ama. Pagliko nila sa dirt road papasok sa bakuran ng safe house, hindi na lang seguridad ni Shadow ang iniisip niya. Ito na ang naging personal. Ang kalsada papunta sa lumang safe house ay binubuo ng alikabok at mga sanga ng puno na tila pilit humahadlang sa pagdaan nila. Matagal nang hindi ginagamit ang lugar, isang maliit na bahay na yari sa kahoy, may 2 kwarto, at napapalibutan ng makakapal na damuhan. Ito ang huling lugar sa listahan ng mga taong umaasang masusundan sila. Pagkarating nila, agad na pinakawalan ni Mark si Shadow mula sa dog crate. Umikot-ikot ang aso, pinakiramdaman ang paligid, saka lumapit kay Emma at ipinatong ang muso sa kanyang palad. Safe na tayo, buddy, bulong ni Mark habang sinasara ang pinto. Sa unang 2 araw, halos hindi lumabas si Mark sa labas ng compound. Buong oras niya ay ginugol sa pagsuri ng mga lumang drive, paghahalukay ng mga file sa encrypted USB na tinago niya mula pa noong una siyang nagduda sa department. Isang pangalan ang mulit-muling lumilitaw, Operation Golden Trail. Sa tulong ng kanyang dating kapitan na si Martin Reyes, ngayon ay retirado at nakatira sa probinsya, nakakuha si Mark ng lumang kopya ng operation report na sinadyang i-archive ng walang tamang processing. Sa call nilang dalawa, habang nakasandal si Mark sa dingding ng kwarto, isang tasang malamig na kape sa kamay, sinabi ni Reyes, Shadow marked a shipment. That shipment wasn't supposed to be found. It was ours but not officially. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam ni Mark ang ibig sabihin. Isang stage raid. Kunwari arestuhin ang mga kriminal, pero sa likod nito'y pagpapalakas ng kredibilidad ng ilang opisyal. At sa gitna ng lahat, si Shadow na hindi marunong magsinungaling. Na nakamarka ng hindi dapat. Bakit walang record ng shipment? Tanong ni Mark. Dahil ang plano ay hindi ito ma-record. Sa papel, walang nangyari. Pero ang aso mo nakialam. Napasandal si Mark, nilingon si Shadow na ngayon ay natutulog sa gilid ni Emma habang pareho silang nanonood ng lumang animated movie sa sala. Tahimik ang kwarto. Pero hindi ang utak ni Mark. Sa loob ng 2 araw, naipon niya ang mga sumusunod. Mga scanned copies ng vet report ni Shadow. Ang original na transfer log na walang pirma. Voice recording mula sa isang officer na nagsabing may binawi silang ebidensya bago dumating ang press. Internal emails na nagpapakitang pineke ang timeline ng raid. Isang folder na lang ang kulang, larawan. Kinabukasan, napansin niyang masigla na si Shadow. Kahit paika-ika pa rin, nakikipaghabulan na ito ng kaunti kay Emma sa damuhan. Tumatahol. Sumusunod sa bola. Tumatawa si Emma, masayang-masaya, tila saglit na nakalimutan ang lahat ng panganib sa paligid. Look, Daddy, sigaw niya. Ang bilis niya. Magaling yan. Dati siyang champion sa agility drills. Talaga? Parang superhero talaga. Tumango si Mark pero hindi mapawi ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kahit masaya ang sandali, alam niyang hindi sila ligtas. Hindi habang may taong gustong burahin ang ebidensya and Shadow is living proof. Hapon ng araw ding iyon, naubusan sila ng gasolina. Walang choice si Mark kundi ang dalhin sina Emma at Shadow sa isang maliit na gasolinahan sa bayan sa dulo ng highway. Rural. Walang CCA. Perpekto kung may gustong sumunod. Bumili ka ng juice, anak. Ako na sa gasolina, sabi ni Mark habang binubuksan ang taklob ng gas tank. Tumango si Emma, sumama si Shadow, nakalish. Ilang minuto lang. Saglit lang siyang lumingon para kausapin ang gasboy.
Pagbalik ng tingin, wala na sila. Napalakas ang tibok ng puso niya. Iniwan ang hose ng gasolina, sabay takbo papasok sa convenience store. Wala. Tinawag ang pangalan ni Emma. Wala pa rin. Hanggang sa nakita niya itong nakatayo sa likod ng gusali, yakap si Shadow, nanginginig. Tumakbo agad siya. Anak, anong nangyari? Napatakbo rin si Shadow sa kanya, parang naghahanap ng proteksyon. May lalaking lumapit, Daddy, bulong ni Emma. Hindi ko siya kilala. Anong sabi? Sabi niya, hindi raw namin dapat kasama si Shadow. Na hindi raw namin siya pag-ari. Na may kukuha sa kanya. Nanginig ang sikmura ni Mark. Anong itsura ng lalaki? Matangkad. May peklat dito. Itinuro niya ang gilid ng labi. Nakaglasses. Sinaktan ka ba niya? Umiling si Emma. Pero tinignan niya ako, parang galit. Kinuyom ni Mark ang mga kamao, pinayakap ang anak at ang aso. Habang binabaybay nila ang highway pabalik, hindi na nagsalita si Mark. Tahimik si Emma. Si Shadow, nakadikit sa gilid ng batang babae, hindi mapakali. Pagsara nila ng pinto sa safe house, isinarado ni Mark ang lahat ng blinds, binaril ang deadbolt, saka umupo sa sahig. Habang nagpapahinga sa katahimikan ng paligid, hindi niya naitago ang panginginig ng kamay. Hindi na lang ito tungkol sa kaso. Hindi na lang tungkol sa Shadow. May nakakakilala sa kanila. May sumusubaybay. At ngayon, alam ng kaaway kung saan sila. Ang safe house ay tila mas maliit ngayon. Mula nang may lumapit kay Emma sa gasolinahan, tila ang bawat tunog sa labas ay banta, bawat anino sa bintana ay posibleng panganib. Hindi na natulog si Mark nang mahimbing simula noon. Tuwing madaling araw, umiikot siya sa bahay, tinitingnan ang bawat sulok, bawat kandado. Si Shadow, tila nakakaintindi. Nakaupo ito tuwing gabi sa tabi ng pinto, hindi natutulog, tahimik pero alisto. Isang gabi, habang tulog na si Emma sa sofa, nakapatong ang ulo ni Shadow sa kanyang tiyan, muling naupo si Mark sa tapat ng lumang laptop. May isa pa siyang option, isang server na matagal nang hindi ginagamit, nakatago sa ilalim ng mga lumang network ng departamento. Hindi ito accessible mula sa bagong system. Pero may backup siya. Ibinuksan niya ang isang encrypted flash drive, in-input ang isang sequence ng dating admin codes, at naghintay. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang bumukas ang interface. Loading, Archive 742 Bro Report. Ang screen ay puno ng lumang files, halos lahat ay may label na incomplete, unverified, o rejected. Pero isang folder ang kakaiba. Nakapangalan lang ito, Shadow Original Field Report. Pagbukas niya, bumungad ang 3 dokumento. ISHAM Field Activity Log, Internal Incident Memo, Surveillance Map. Binuksan niya ang una. Nakasulat sa kamay, scanned mula sa original logbook ni Shadow. March 11, 4:13, Subject Lesham Tandang Bawas 700 at 42 identified high priority sent behind southwest wall. Officer Turner requested entry. Denied EOI command. Marked 3 times. Visual confirmation, presence of large black duffel bags. Security camera active above door. Ang log ay pinirmahan niya pero never niyang nakita uli matapos ang raid. Binuksan niya ang second file. Memo addressed to Rete Caldwell. Due to discrepancies between canine detection and official statement, recommend temporary hold on public release of operation data. Awaiting confirmation of contents inside unsearched section. Surveillance requested. Petsa, isang araw bago mawala si Shadow. Huling file, isang mapa ng lugar. Ipinapakita ang layout ng bodega. At isang maliit na icon sa sulok. Camera icon. Markado, recording enabled. Ibig sabihin, may footage. May ebidensya. Hindi ito haka-haka. Hindi na opinion. Tumayo si Mark, binuksan ang isa pang drawer at kinuha ang burner phone. Tinawagan niya ang isang contact na matagal na niyang hindi kinausap, si Julia Tan, isang freelance investigative reporter na kilala sa paglalabas ng istoryang hindi kinokontrol ng media groups. Mark Turner. Thought you vanished. May isusubo ako sa iyong mainit. Pero delikado. Paborito ko yan. Need a secure drop. Ngayon. Padala mo sa encrypted email.
Ikaw na bahala sa oras ng release. Sa loob ng 1 oras, naipadala ni Mark ang buong folder kay Julia. Tumanggap siya ng simpleng reply. Received. Scheduled for publication in 24 hours. Kinabukasan, habang pinapakain ni Emma si Shadow sa porch, tumunog ang cellphone ni Mark. Walang pangalan. Pero kilala niya ang boses. Galing mong maghukay, Turner. Si Caldwell. Hindi sumagot si Mark. Tingin mo, babagsak ang mga haligi ng departamento dahil sa ulat ng isang aso. Hindi lang ito ulat. May video. May logs. May press. Huwag mong kalimutan may anak ka. Nanigas ang katawan ni Mark. Kung hindi mo ibabalik sa amin si Shadow, may mawawala sa'yo. Isang bagay na hindi mo kayang palitan. Hindi niya napigilang sumigaw. Huwag kang lalapit si anak May. May 12 oras ka. Isipin mong mabuti. Bumaba ang tawag. Lumabas siya sa porch, mabilis na tinignan ang paligid. Si Emma ay nakaupo pa rin, nakatawa, inaabot ang treat kay Shadow na masaya ring kumakain. Pero kahit masaya ang mukha niya, may bakas ng takot sa mata ng bata. Parang alam niya. Niyakap ni Mark ang anak, mahigpit. Daddy? Enan? Masama ba yung mga taong dati mong kasama? Hindi siya agad nakasagot. Pero dahan-dahang tumango. Pero di ba mababait ka rin noon? Ngayon? Mas mabait na ako ngayon. Kasi pinipili ko na kung sino ang totoo. Kinagabihan, habang natutulog si Emma sa kama, pinuntahan ni Mark si Shadow sa likod ng bahay. Doon, tahimik itong nakaupo, nakatanaw sa dilim. Alam mong darating sila, di ba? Bahagyang tumahol si Shadow. Hindi galit pero parang sumasang-ayon. Lumuhod si Mark, inilabas ang yes collar at sinukbit kay Shadow. Kapag nangyari man ang inaayawan ko, kailangan mong iligtas siya. Tumahol ulit si Shadow, mas malalim ngayon. Lumapit si Mark sa maliit na kabinet, inilabas ang lumang service weapon, nilinis ito sa mesa, inilagay ang extra magazine sa loob ng coat pocket. Kinuha niya ang envelope kung saan naroon ang lahat ng ebidensya, printed copies, digital drive, at summary ng testimonya. Ipinasok ito sa isang waterproof bag at itinago sa ilalim ng floorboard sa likod ng kusina. Sa huling sandali ng gabi, habang ang hangin sa labas ay unti-unting lumalakas, tinignan niya ang anak na natutulog. Hinaplos ang buhok. Emma, kahit anong mangyari bukas, tandaan mo, mahal kita. Laban tayo. Sa labas ng bahay, sa di kalayuan, isang peres ng headlights ang umilaw. Tahimik. Walang busina. Pero sapat para malaman ni Mark. Nahanap na nila kami. Madalas sabihin sa training, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang huling sandali bago magbukang liwayway. Pero para kay Mark, ang dilim ay hindi basta umaalis. Minsan, kailangan itong harapin. Nasa loob sila ngayon ng isang abandonadong storage unit sa labas ng lungsod, walang kamera, walang signal, walang makikitang activity sa labas. Shadow, nakahiga sa tabi ni Emma, ay tila alam ang bigat ng nangyayari. Hindi ito tahol ng tahol. Tahimik ito pero alerto, parang isang sundalo sa ilalim ng utos. Mark, nakasandal sa pader, bitbit ang earpiece habang kinakausap si Julia Tan sa kabilang linya. Lahat nakaset. Audio, video, bodycams. Confirmed rin ng SWAT. Pagtapak ni Caldwell, nakalob na ang lahat. Good, sagot ni Julia. Make it count. Sa kabilang frequency, naroon din si Martin Reyes. Dating kapitan, ngayon ay kanilang lihim na sandata. Siya ang nagset ng surveillance system. Siya rin ang nag-facilitate ng covert backup ng SWAT. Mark, 5 minutes. May signal na kami ng 2 sasakyan. It's him. Tumango si Mark. Lumapit siya kay Emma. Iniluhod ang sarili sa harap nito. Anak, kailangan munang sumama ka kay Tito Martin habang pinag-uusapan namin ang mahalagang bagay. Sandali lang. Kasama mo si Shadow. Daddy, delikado ba? Huminga siya ng malalim. Pero hindi ako magpapapahuli. Hindi habang buhay kita. Tumango si Emma at hinalikan siya sa pisngi. Promise, Daddy. Laban. Laban, ulit niya. Dumating ang itim na raye. Sumunod pa ang isa. Bumukas ang pinto.
Tumapak si Dete, Caldwell, suot ang simpleng jacket at shades. Sa likod niya, 3 tauhan, 2 may dalang bag, 1 may hawak na tablet. Mark, bungad niya, parang reunion lang. Akala ko matigas ang ulo mo. Pero tingnan mo nga, sumuko ka rin. Hindi ako sumuko. May ipinaglalaban lang. Napangiti si Caldwell. Nasaan ang aso? Dito lang. Buhay. Ligtas. Hindi mo ba naisip? Isang utos ko lang, pwede kong tanggalin siya. At pati na rin yung munting anak mo. Tumigas ang panga ni Mark. Huwag mong idamay ang anak ko. Ngumisi si Caldwell. Pero Mark, lahat ng ito sinimulan niya. Kung hindi siya nagpumilit noong raid, wala tayong problema ngayon. Ikaw rin, masyado kang by the book. Sumulyap ang mga tauhan niya sa paligid, parang nag-aabang ng utos. Pero hindi nila alam, bawat kilos nila ay nakarecord na. Caldwell lumapit, mayabang, at binulungan si Mark. Alam mo ba kung anong makikita nila pag hinukay nila ang bodega? Wala na. Malinis na. Pero alam mo kung anong hindi mabubura. Mga salita mo. Mga hinala mo. Sayang lang, walang ebidensya, di ba? Doon ngumiti si Mark. Sigurado ka? Nagtaka si Caldwell. Ano nang? Sa isang segundo, sabay-sabay na sumigaw ang mga RPs. Go, go, go. Mula sa mga nakatagong pinto ng unit, sumulpot ang SWAT. Armado. Mabilis. Presiso. Ede, Caldwell. You're under arrest. Nagulat ang mga tauhan. Ang isa'y agad pinadapa. Ang isa, tinangkapang tumakbo pero agad ding na-neutralize. Caldwell, ngayon ay hindi na makaimik, nakatingin kay Mark habang itinatali ang kamay niya sa likod. Nakarecord lahat, sabi ni Mark walang emosyon. Yung ngiti mo. Yung mga sinabi mo. Yung pag-amin mo. Lalaban pa rin ako, Turner. Labanan mo. Pero sa korte na. Sa wakas, doon tayo pareho may laban. Kinabukasan, lumabas ang balita. Exclusive, retired lieutenant at core ng corruption network sa pulisya, nahuli sa aktong umaamin sa krimen. Sa habang nakaupo si Emma sa sofa, pinapakita ang video clip ng pag-aresto. Kasama ang footage ni Shadow, malakas na tahol habang dinadala si Caldwell sa sasakyan. Emma, Daddy, si Shadow ang bida. Lagi naman siyang bida. Isang linggo makalipas, ginanap ang isang tahimik pero makabuluhang seremonya. Sa harap ng ilang matitinong opisyal at media, binigyan ng medalya ng katapangan si Shadow. Sa kabila ng pananakit, pagtataksil, at halos pagkalimot, hindi niya kailanman tinalikuran ang sinumpaang tungkulin. Para sa serbisyo. Para sa katotohanan. Isinabit ni Emma ang medalya sa lig ni Shadow, sabay yakap. Tumahol si Shadow. Masaya. Buo. Sa hapon ding iyon, habang nagpapahinga sa beranda ng bagong bahay sa labas ng lungsod, umupo si Mark sa harap ng laptop. Binuksan niya ang isang bagong folder. Unsolved Internal Cases. Tiningnan niya si Emma, naglalaro ng bola kasama si Shadow sa damuhan. Ngumiti siya. At ngayon kayong dalawa ang meron ako. At ako, meron akong kayo. Pinindot niya ang enter. Lumitaw ang bagong file name, Next Target, Alpha Protocol. May mga anino pa ring nagtatago sa likod ng mga badge. Pero ngayong may liwanag na lumalaban, hindi na sila ligtas. Ito pa lang ang simula. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.